Hello guys, tuturuan ko kung paano kayo palaguin ang pera nyo dito sa GCash. First, open your GCash, then click GSave. Then sa akin, punta ako dito sa Uno Digital Bank. Kasi may daily interest dito saka time deposit. Ayan, ito yung 175, yung daily interest niya 17.98, tapos may withholding tax na 3.60 kasi 20%, kaya 3.60. Then, pwede kayong mag-add time deposit dito. Just click apply. Sa akin, ilalagay ko yung 100K, tapos ilagay ko sa 10 months para hanggang matapos yung kontrata ko. Tapos pag nandun na ako sa Pinas, pwede ko na siyang i-withdraw. Just click confirm. Reviewin nyo lang muna yan. Ayan, June 8 siya. Yung maturity date niya, June 8, 2026. So, next year pa. Kasi 10 months. Interest rate nila 4.75. Ayan, okay na siya. Check siya. Ayan, successfully book. Then, ayan, nagbawas na yung laman ng available balance natin. Kaya, mababawasan yung daily interest niya. Yan siya guys. Then, click natin yung my account. Ayan. Ito yung una, yung 100K din. Kaso 3 months yung nilagay ko. Oops. Ito yung kaka-invest ko lang, time deposit. Ayan, June 10 months siya, then June 8. Then yung isa, ito, 3 months lang to, sa September 16 yung maturity date ngayong 2025. Ayan, yung interest ng 100K magiging ay may interest siya na 1,134 point something, pero may bawas na 20%. Ayun, dahil yun yung batas ng Pilipinas, kaya mababawasan yung interest ng hindi natin makukuhang buo, makakaltasan ng 20%. Yung ayan yung 20,000, yan yung una kong na-invest. Kaso 11 months ko pala siya. Nagkamali ako, akala ko 3 months, pero yung na-click ko pala noon 11, kaya hinayaan ko na lang. Tapos itong 75, ito yung available balance na pwede mo siyang withdrawin anytime. Papunta sa GCash mo. Ayan, 75K. Ito siya, kasi na time deposit natin to, kaya nag-negative. I-check natin yung para tingnan nyo, yung daily interest. Ayan, 17.98, yung 174. Yan siya. Tapos, 3.60 yung tax niya. 20%.
Yun lang, na-share ko lang. Pwede sa mga kagaya kong OFW para hindi lang nakatambay sa GCash natin yung laman ng GCash natin, ilagay natin sa Uno Digital Bank para may deal interest at pwede nyo namang withdrawin anytime. Pero itong time deposit, kailangan matapos kung halimbawa kung nailagay nyo sa 3 months, kailangan nyo hintayin yung 3 months bago nyo ma-withdraw. At pag naman na okay na yung 3 months, papasok naman dito sa available balance, pwede nyo nang i-withdraw at pupunta sa GCash nyo. Ayan, kaya pupunta dito sa zero at magkakalaman ulit yung GCash natin. Pwede din sa mga teachers na yung walang pinaggagastusan ba, ganon. Pwede din itong mga BPI, try nyo din yung Maybank. Tapos meron pa sa cryptocurrency. Kaso hindi ko pa nasubukan. I-try ko munang mag-search. Kasi may nag-post sa sa group ng OFW ng Malaysia na nag-try siya sa crypto, may siya agad. May gain. Ayan, dito siya sa crypto or pwede din dito sa GFunds. May funds din akong nilagay dito na 10K. Kaso nga lang bumaba yung ngayon. Kaya ayan, naging 9.2 na lang. Sa Atram ko siya na ilagay at saka BPI. Ayan, Philippine Stock Index Fund. Pag tumaas siya, saka mo lang i-sell. At saka mo naman siya i-buy pag bumaba yung pag nag-negative para may gain ka. Ayan, sample lang ang mga ito para magkaroon kayo ng idea. Or ideya. Ito, Atram to. Atram Global Healthcare Feeder Fund. Pwede nyong itry yung mga iba kasi madaming pagpipilian naman dito. Ito din, Atram Global Infra Equity. Pwede din dyan. Ayan, kaya pag mataas, huwag nyo muna siyang ibabay. Pag bumaba, ibay nyo na, saka pag tumaas, saka nyo siya i-sell. Para may gain naman kayo. GFunds. Mag-explore lang kayo sa GCash, maraming pwedeng gawin, pero syempre may risk dito. Bahala kayo kung pero sa akin kahit may risk, hintayin ko na lang na tumaas saka ko siya i-sell. Pwede din dito sa GStockPH at saka dito sa GBonds. Yun lang muna guys. Thank you for watching.